Matthew 7, naigaay ko, paliw ko. Kaniyo, kaginsan eh. Matthew 7 verse 6, the title of our topic tonight is, last topic is, all that Jesus taught, do not give holy to the dogs. Holy to dogs. Dili. The Bible says in Matthew 7 verse 6, do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under the feet, and turn and tear you in pieces. So, we must be careful sa atong ginasulti sa uban. We must be careful on the words that we are sharing in every people, or different people has different message. Kana na lang, no? So, pagbantay mo sa inyong ginasulti sa uban, kay pwede nga inyong message dili appropriate sa ilaha. Like the dogs, you cannot give holy to the dogs. You can give bones to the dog, but you cannot share a word of God to the dogs. You cannot share heavenlies to the dog because the dogs are focused on the earthly things. No? So, those people na nakafocus sa mga earthly things, you cannot share heavenlies to them. So, mo na, magbantay jud mo. So, for example, ang isa ka tao, they're focusing on their wealth, they're focusing on money, they're focusing on the, on their accumulation of wealth. You cannot share the Beatitudes. That's why, gi-enter wrong attitude, right attitude, gi-conclude niya, conclusion ni sa Beatitudes, and sa wrong attitudes, nga, careful pud mo share ani. Kay dili ni applicable sa mga unbelievers nga nakafocus lang sa money. Ngano man, ang message kay mong isulti sa ilaha must be a message of repentance. Gospel ba nga kailangan masabtan sa nila nga without Christ in their life, walay may tabo. So, that's why, this is the problem na na-encounter nato before, kay tudluan ninyo og potential ang mga bata, tudluan ninyo og kanang mga purpose, vision ang mga bata, nga wala pa nato sila natudluan about repentance about Jesus Christ. Wala dyan may tabuan na. You are throwing holies to the dogs. That's why in our life group, there is a pattern that we are using that you need to share first the salvation series. Before ka mo jump dito sa mga maturity and discipleship na mga topics. That's why you share to them about our situation, our original intent, that apart from Christ, we are separated. And apart from Christ, we are nothing. So, the only way na ma-restore back in our original creation is through Jesus Christ. So, if that person is not yet born again, and you are sharing maturity and other topics, they are like holies to the dogs. Amen? So, you need to be discerning na pagkabalugan ni mo nga wala pa rin na born again, ayaw sa mo pakitik-gitik diha nga mga message. That's what I am telling with the judge that I am speaking. Na ako'y judge nga kaistorya karon, every week may nagatapik. Dili ko moingon sa iyahag na akay potential, na akay kanang vision, mga ingon nga na akay dili ko makashare po sa iya og kanang mga solid, ano man, ang clear nga ginadirect sa kuha sa Ginoo sa iya is the message na without Christ, you are nothing. So, bahala na asa mi maglibot-libot, basta kailangan nimo Jesus Christ. Without Jesus Christ, dili jud ka maayo. So, no problem niya is depression. He believe in God, the Father. He believe in the Holy Spirit. But, dili siya mutuo kay Jesus Christ. So, apart from Jesus Christ, you are nothing. Niya na ko sa iya. So, kailangan, dawaton dyan mo Jesus Christ.
I know Jesus Christ, but ambivalent daw ang iyahang feeling. Agnostic daw siya, murag nga na. Tapos, nagakwan daw siya, insa tawag na, kanang, naga-blaspheme daw siya about Jesus Christ. Di yun ka maayo, ana. So, mo to nga gina-reveal sa ko sa Holy Spirit nga, first yun niya, nga itudlo na ko sa iya. Mo na nga naga-series mi nga, matudluan siya o read sa Bible, and gilid siya sa Holy Spirit nga mubasa sa Matthew. So, dito na-start na siya sa Matthew, and praise God, praise report na to. Dili po ni siya basta-basta nga tao, kay gi-appoint ni siya ni President Duterte, katong time nga naglingkod si President Duterte, and ka-level niya ni sila Manny Piñol, ka-level niya sila si Matu sa DNR, and signatory jud ni siya, cabinet jud siya sa President. And since na-depress siya, tama ra pud ang iyang giduulan nga moduol jud siya sa Ginoo. Amen. And of course gigamit ta para ma-usher nato siya sa Ginoo. Praise God, no. Second session namo last week. Ningon siya nga nipalit na daw siya Bible. So thank you Lord, no, kay wala po ko nag-isip kung kinsa siya. Basta ang ginaisip na ko, kailangan nimo ang Ginoo maski unsa pa ka nga opisyal diha. No, na putol lang kuan sa to. And siya ra po yung nagpakita sa iyang credentials nga isa di siya nagapirma. So, siya po ang nag-author sa federalism. Mao na ang ikuha siya ni Digong. But right now, no, maski unsa jud kagamhanan ng tao dinhi sa yuta, nothing jud ka kung walang Ginoo. Amen. So, reminder, kung bag-o ka na nga tao, nga kabalo ka nga wala pa jud ni siya na born again, ang message, ang gospel, ang message about repentance, ang message about Jesus Christ, kato jud din yung i-share. Why lain? Maski unsa pa nang gitik-gitik ninyo diha nga, you have potential. You have a lot of potential in you. Mura kag nang hatag og holies sa mga dogs. Kaya nga naman, kailangan nga masabtan sa niya ang way nga ma-reconcile back siya sa amahan para ang mga butang nga holies ma-align po sa iya. Amen? Proverbs 26 verse 4. Do not answer a fool according to his folly, lest you also be like him. Namoy Bisaya, ani? Basa daw diya, Bisaya. So, Proverbs 26 verse 4. Ayaw tubaga ang usa ka buang-buang sumala sa iyang binuang. Kay tingali unya ug ikaw mahisama usab kaniya. So magulang ngadto mi sa beach karon nya na ako'y makaistorya mga pastor. Pag sharing namo dili magtugma ang amohang revelation sa iya ha. Gialaw na lang jud nako siya nga mo share. Wala na ko ni tubay. Kay naman ko revelation ani. Nga wala pa ni siya sa level nga mag-grasp pa niya. And kung pugos na ko ang word nga ako ang gina-share is dili po niya masabtan. Kay the way siya mo explain is mulayo man siya sa topic na mo. So nihilom na lang ko. Tapos niya na siya, okay ra ka pastor? Okay lang pastor, padayon lang ka anak ko sa iya. Kay malahi naman. So ang isa na pud ka pastor na ako ka istorya. Halos same me og kwan nga kailangan jud ang scripture. Ang ato ang kung mo share ka
kailangan na naadjud ang scripture as your kwan kanang foundation sa imong ginastorya. Nya mo storya siya is wala man yung scripture nga out of nothing na ba nga kwan. So naapan na siya ani nga level, so dili kumutubay ani niya. Then moabot ra jud na ang time nga magkaroon siya revelation nga makadawat na siya og bugat nga storya. Then aya na ko mo share ani niya. Kay naa pa man to siya ato nga level. Kay maski unsaon na kog share, mutubag man siya. Mura gusto niya nga ako'y mutubay sa iya, di man pwede. Kay ang word man ni God ang ako ang kwan. Ang ako ang foundation sa akong ginastorya sa iya. Same pud sa akong kauban nga pastor nga isa. Nga na siya ingon man ba diri sa Ephesians pastor na siya nga na mga gift ang matag usa. How come nga moingon ka nga ngani? Napo siya point. So tama to sa iyang pananaw. Ingon ana ang dili ka mo judge. Ang ingon siya nga tanggala ang lag sa imuang mata. Pasabot ana ang utak nimo nga dili nimo siya hatagan og chance nga magbag-o, mo na siya ang lag. Nakuha ninyo? For example, mo ni ang iyang level. Dili nimo ni siya pwede i-judge nga wala na ni siya chance nga magbag-o. Mo na siya nga kung gitanaw nimo ni siya nga mao na jud na siya murag kuan jud siya murag ana ka, then lag na sa imo ha. Kay ang problem dito is ang isip nimo nga wala nagahatag og chance nga mabag-o ang isa ka tawo. Mao na siya nga lag nga ginapasabot diha. Ang pagtan-aw nimo sa tao nga wala nay pag-asa o dautan nga pagtan-aw nimo sa iya, those are the lag sa atoa. Mao na ingon siya nga wala may problema kung mali man siya, or for example, natuklasan nimo nga naay sala ning isa ka tawo. Kung tinuod na siya, wala na problema. Ang problema karon sa imuha niya ang Ginoo, ang lag. The way ka musturya sa iya nga wala na ka nagtan-aw, wala na ba ka ni pray sa iya nga mabag-o siya, mga anak. Those are the lags sa to ang kay diri sa ato daghan kay kung makitaan nga mga si tawag ni naga problema. But of course, mo pray jud ko sa ila nga mabag-o, Lord. In right time, no? Right time nga makatilaw pod og kanang yaw-yaw nga murag wala dito wala diha, maabot ra jud na siya. Magpaamot ra jud ka. Pero dili na ako pwede pangunahan ng Ginoo. Wala tayo did is pray, mag-pray jud ko sa ilaha, and of course no nga kanang heart gani nga compassion ni Lord nga napa ni siya chance mabag-o. Para sa ang heart ni Jesus Christ nga gihatagan pa niya chance nga magrepent katong mamamatay tao. Mao na ni ana siya nga you will be with me in paradise. Katong time nga nagrepent na tong mamamatay tao. Amen? So asa na ta? So, careful ka nga sa tawag gani mo share. Ang point diri is we need to be careful in what we are sharing, no? So, let us go to the verse. First Corinthians chapter 2 verse 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. For I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. So, dire makita nato nga ingon ni Paul, katong naapa ko didto sa inyo ha, since immature pa man mo, mag-speak lang ko about kay Jesus Christ. Makita ninyo? Pero ingon niya diri sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6, yet when I am among mature believers. Bata ninyo? Dito ka ganiya, mga immature pa, mga ang uban unbelievers pa. So nag-talk siya about kay Jesus Christ nga maka-reconnect. Muna balik-balik ta anang original intent. Kay basig na apay mga immature diri, at least masabtan ninyo. Amen?
Then, ayatan ni Saka na sa medyo bugat-bugat. And yang kinundre, yet when I am among mature believers, I do speak with words of wisdom. Clear kayo si Paul that he is so cautious about sa ginashare niya. Dili ka magpataka og share nga wala man lang kay discernment kinsay mga people na imong gi-sharean. Amen. Mao na nga dili pud mi pwede, for example, dire gapangayo jud ko sa Holy Spirit, Lord, ikaw jud ang mo lead sa ako Kung dili ini hatagi ko og laing topic. And I believe tanan pud nga gina-share nato dire is sabotable sa inyo ha. Amen. And naapod ang Holy Spirit. Nanapod na sa imong heart, kung hard jud ang imong heart, then, of course, malay nimo, pag abot sa pag-share ni Pastor Dirk kaganiha, nasabtan na nimo about kay Jesus Christ. Amen? Klaro? Yet, when I am among mature believers, I do speak with words of wisdom. Yan na siya diha. That belongs, but not the kind of wisdom that belongs to this world or the rulers of this world who are soon forgotten. Yan na siya diha. So, clear kaayo nga si Paul is kuan siya kanang dili siya magpataka lang og kanang naapod siya kuan ba kanang discernment. Amen. Hebrews 5 verse 12. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about the Word of God, God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. So, a person who is not converted, the message of foundation nga, of course, sinner kay ta, mao ta kung i-share sa inyo kaganiya, kana ang inyo ang i-share. Message of kita na rebel ta against God, natay judgment, so walay laing way is magrepent ta, kay nga naman merciful man nato ang Ginoo, and of course, only Jesus Christ nagbayad sa tong mga sala. That's the message of foundation nga dapat masabtan sa mga people. Amen? Then, of course, if they are converted, they are now babe, kailangan na nila og milk. Amen ba? Then, soon, nanay mga words of wisdom, message of wisdom, nga gikan sa Ginoo, dili, gikan din sa yuta. Then, pwede na ka makashare, katong mga gipang tudlo nato diri nga all that Jesus taught. Then, we must be discerning what is appropriate. So that's why kini ang verse nga gingon diha nga do not give pearls to the pigs and dog what is holy to the dogs. How? Unsaon ninyo maging discerning sa inyong ginapang share? Isaiah 50 verse 4. Basa. The sovereign Lord has given me His words of wisdom, so that I know how to comfort the weary. Morning by morning, He awakens me and opens my understanding to His will. So, ikaw dapat maminaw sa Holy Spirit every now and then, especially in the morning. Kabalo ba mo? Ngam niingon baya ang Holy Spirit, niingon baya Jesus Christ, this is how you should pray. Our Father, and let your will be done. That's your prayer every day. When you wake up, Lord, what is your will today? Guide me, lead me, give me the right word that I will share. Like the Jesus Christ with the Samaritan woman, He asked the Holy Spirit, He asked wisdom from the Holy Spirit to have a specific word for the Pharisees and the people who are judging the immoral woman. Amen? Klaro kaayo? So, same, katong judge, actually, katong akong kastorya, the one I am talking last week, is a judge, a previous judge. The same time, he is a cabinet member. When I am talking to him,
habang gasturya pa lang siya, habang mugawas pa lang ko sa kwarto, before ko magawas sa kwarto, sa morning, balo ko na ako schedule sa iya hapon, mangayo jud ko og kanang wisdom sa Holy Spirit. Kaya nga naman, dili pwede nga mag-prepare kag topic nimo para sa iyaha. For example, moingon ka sa iyaha, kabalo ko ani, ang topic na ako i-share ani niya, immorality. Unya, depression ang problema. So you need to be discerning. You need to ask the Holy Spirit. Then while talking, maski na kay nakabutang na sa imong mind, while talking, you ask the Holy Spirit, give me the right word to share to this man. Then as I talk to him, suddenly the Holy Spirit just give me revelation that speak about Jesus Christ. Speak about repentance. Speak what he needs, Jesus Christ, not those kanang mga wisdom ni mo diha from the world. Kaya nga naman, perting brighta, di ba ni ma-judge po in tawon, no? Kung dili. Imagine mo, nag-masters siya sa San Beda, nag-masters sa UST, tapos, sa patong mga credentials niya, pinakabata nga cabinet member nga na-appoint sa isa ka office, 42 years old na-appoint siya as so 49 na siya karon, pero pag-appoint sa iya 42. Pinakabata man siya nga nakuan. So at the age of 42, na-appoint siya, and 4 ka presidente ang nag-appoint, at 3 ka presidente, Gloria, Duterte, and Ninoy. So, kwan yun siya, grabe ang iyang integrity. Federalism siya nga kwan. So, nakita na ko ba nga kung pastoryahon ni mo, magpataka ka og share, na siya, how can I believe Jesus Christ? Mana man na. Nga, how can I believe that nga totally mutuo ko anang Bible? Nga 90 years after Jesus Christ nasulat ang Bible. Moana siya sa imo. Holy Spirit tabang jud aning mga ma-amaze ra ko sa Holy Spirit unsa akong iyang itubag. Kunya kung makita nimo, dabos daghan kay siya og mga question nga mo question unta pero ma-tame kay na ang anointing sa Holy Spirit sa imuha ba, then maalaw nga ikaw pasyeron sa Holy Spirit. That's how you are one with the Holy Spirit. You must be dependent with the Holy Spirit. Kay mo pa lang niyang pinaka-kuan nga na-encounter na ako, aside atong nahimong murag judge pod nga daghan kay ko na-encounter na nga supakon ka diretso. So niagi ra ko ato kay gi-allow sa Ginoo nga mag-grow ko, mag-imong alma, and maminaw ko sa Holy Spirit. So, ayaw jud ninyo ipairal ang inyong worldly nga wisdom. You ask the Holy Spirit for every week that you are joining our training, every day that you are reading your devotional, the Lord will just get the revelation nga imuhang naging rima before, mo na i-share sa imuha, sa iya. Kuha ninyo? Naba mo diya? So every time you talk to a person, you ask the Holy Spirit, Holy Spirit, help me. I need you. Give me wisdom. Give me confidence. Nga naman, pagkadungog na akong judge, saka ang kuan-ani na pud niya. Kay, kabalo baya mo sa mga lawyer, no? Nga, kuan jud kay sila, kanang medyo, kuan jud sila. Pero nangutan ako siya, di ba kabasa mag-Bible? Anak ko sa iya, ha? Wala man daw di ay ginakuan sa ila sa law school. Nga basahon ni mong tibuok Bible, nara na sa imuha kung mubasa ka. Pero wala jud na nila gikuan sa law school. So, requirement. So, anak ko nga, then ang worst is, siya ang one of kanang part sa mga people nga nagatalk about against Jesus Christ. Murag ga-blaspheme siya ba, and gina-encourage niyang uban nga fellow kuan niya, kauban niya nga dili mo tuo kang Kristo. Tapos naba siya yun dito nga about Israel.
Niya kung mo kwan ka, mapanik jud ka ato no nga niya siya gud gabasaan eh. So ako palaban jud ko sa Holy Spirit. Wala jud mas bright sa Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit ang pinaka-intelligent and itudlo dayon na niya at right kanang at moment nga imuha siyang need nga itubag. Amen. So diha ra ta kutob. Ha. First Corinthians, I will end with this, 14 verse 24 to 25. But if all of you are prophesying, and unbelievers or people who don't understand these things come into your meeting, kita na ni, they will be convicted of sin and judged by what you say. As they listen, their secret thoughts will be exposed, and they will fall to their knees and worship God, declaring God is truly here among you. Mao yun ang advantage kung kita diri nagapangayo tag right topic sa Ginoo. Kay kung naay mga unbelievers nga inyong gina-invite diri, ma-bless sila sa ila atong topic. Para sa ani. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you that you have shared to us and warn us and remind us, Lord, that we do not give wholly to the dogs. And we need to be discerning about what we are sharing to all people, especially those who are unbelievers, Lord. I pray that you will give us the heart, Lord, to always seek you, to always ask your Holy Spirit what is the exact and appropriate message namong i-share towards other people that whom you are connected to us, Lord. Thank you for this word, Lord, that you have allow us to understand. Help us, Lord, na ma-apply namo nga dili mi mag-cause, Lord, nga dili na noon ma-born again ang isa ka tao, but Lord, as what you have shared, Lord, here in the book of Corinthians, na if we are prophesying, it means that we are seeking that word that comes from you. More, Lord, unbelievers will be blessed and understand your word. Thank you, Lord. Bless each and every one. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. I declare shalom to each and every one. Nothing is missing, nothing is lacking. Great wealth, health be upon each and every one. Thank you, Lord, for the favor. In Jesus' name, amen and amen.